Okay lang ba ipag-pray muna kita? Wag mo muna scroll. Pero bago yan, di mo ba maintindihan kung bakit ba talaga inalaw ni Lord yung pinagdadaanan mo ngayon? One of those purposes ni Lord, God wants to correct you. Gusto tayo ni Lord itama yung mga character, and ganun kasi ang pagmamahal ni Lord. He wants to discipline us because He loves us. Sabi nga ng Hebrews 12 verse 6, God disciplines those He loves. Yung minamahal ng Panginoon, dinidisiplina niya sa pamamagitan ng problema, ng pagsubok. Kaya ikaw, dumadaan ka man dyan sa sitwasyon na yan, maybe may gustong itama si Lord sa buhay mo. And pray about it. Ipag-pray mo kay Lord na ano ba yung gustong itama ni Lord sa buhay mo, gustong ayusin ni Lord sa buhay mo. Maybe nakalimutan mo si Lord noong mga panahon na okay pa ang lahat, wala ka pang sakit, wala ka pang problema, wala ka pang pagsubok, and the Lord wants you na i-correct ka. Tanggalin ni Lord yung mga bagay sa buhay mo na hindi naman nakaka-glorify sa Kanya. Pinapadaan ni Lord minsan sa problema, sa pagsubok, para i-correct tayo, para itama tayo. Kasi minsan di natin marinig si Lord sa sobrang nakafocus tayo sa sarili natin, sa kasalanan. Isa sa mga naghihinder para marinig yung boses ng Panginoon. That's why darating talaga yung time, papaluin tayo ng Panginoon. Kaya kung ikaw, dumaranas ka ng disiplina ng Panginoon, pagpalo ni Lord yan, at the same time, pagmamahal ng Panginoon sa iyo yan, because He wants na maging best person ka. At higit sa lahat, gusto ng Panginoon na mas mapalapit ka sa Kanya lalo, mas makilala mo siya sa buhay mo. Amen? So ngayon, ipag-pray natin yan, and samahan mo ko manalangin. Lord, we come to you. We thank you so much, Lord, for this very moment. Thank you, God. Napakabuti po ninyo sa aming buong buhay. Lord, salamat po sa mga inalaw po ninyo na pagsubok, maging po sa kapatid ko na nasa kabilang screen. Napatanong siya, Lord, ano ba talaga yung purpose mo? Kung bakit mo inalaw, pinahintulutan yung problema, yung pagsubok, Panginoon, anumang klaseng trial yung meron siya ngayon. Lord, I believe na isa sa mga purpose po ninyo, gusto po ninyong ayusin yung taong ito na nasa kabilang screen. Gusto mo po siya, Lord, na baguhin pa, Panginoon, at mas lalong ilapit mo siya sa iyo, Panginoon. Lord, ipaunawa mo sa kanya ang purpose na ito. Hayaan po ninyo malaman niya ano ba yung mga bagay na kailangan mabago sa kanya, maalis sa kanya, at higit sa lahat, Lord, na papaano siya mas mapapalapit sa inyo, mag-grow sa kanyang pong pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Lord, salamat po, Panginoon. Once again, I ask you, yakapin niyo po, Lord Jesus, nang napakahigpit yung taong ito na nasa kabilang screen. Hindi ko man po alam ano man po yung mga kinakaharap niya, ano man yung problemang inalaw mo sa kanyang buhay. Lord, I know, ikaw din po ang gagawa ng way para sa kanya. Salamat, Panginoon. We honor you. We glorify your name in Jesus' name. Amen and amen. So, alam mo na, isa sa mga purpose ng Panginoon, He wants to correct you kasi gusto ni Lord mas mapalapit ka sa Kanya. Ano man yung mga bagay na yung kasalanan, gusto ipasurrender ng Panginoon, character, isurrender natin kay Lord. Dahil gusto ng Panginoon mas mag-grow ka. Gusto ni Lord na mas mapalapit ka sa Kanya. God bless you.